Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Well, marami po nagko-komento po sa akin. Mr. Destiny, nakita mo na nga po ba yung kumakalat sa TikTok ngayon? Na post daw po ito ni Maine Mendoza. Parang, kumbaga na-curious tayo dahil nung makita natin, kakaiba talaga. Kasi kung titignan nyo po rito, yung mukha ni Mengay, di po ba? Hindi siya chubby yung mukha niya, manipis yung pisngi niya, yung leg niya okay lang, di po ba? Pero dito po mga kaldab, mapapaisip po kayo eh. Sinasabi ko lang po para lang klaro hindi po ako namimilit sa mga taong ayaw pong maniwala sa mga ina-update natin na may totoong clone. Kasi pansin nyo rito mga kaldab sa unang picture na ipapakita ko o ipalalabas dito. Kita nyo rito, di po ba maitim siya? Real talk mga kaaldab. Hindi mo masasabi na yung leeg niya medyo chubby na. Di po ba? Tapos maitim pa. Tapos yung pangalawang photos naman po kung titignan naman po ninyo talagang hindi kaaya-aya. Dito manipis naman po yung leeg niya pero hindi naman po kumbaga maitim. Di po ba? Mas sinasabi nilang hindi naman kaitiman si Mengay pero dito ramdam mo yung pagkakaitim po niya, di po ba? Dapat medyo ano to dahil kulay-pula yung kulay eh. Pero gaya ng sinabi ko, wala pong pilitan hindi po ako namimilit. Ang sa akin lang naman po, gusto ko maging updated po kayo. Lalo na po ngayon na maraming kumakalat sa social media. Tapos dito naman po ang taba ng pisngi ni Maine kung titignan nyo. No? Ang taba po ng pisngi niya tapos yung baba niya. Real talk. Ito ba? Papakita ko uli Ang layo di po ba? Kung titignan nyo po yung baba ni Mengay. Wala po dun sa dito ang taba Kahit sa mo tingnan angulo, si Mengay ba yan? Yun ang una mong matatanong sa sarili mo. Kaya nga po ako marami nagkomento sa akin, Mr. Testy, tignan mo nga, si ano ba yan? Si Mengay ba yan? Totoo bang si Mengay yan? Mapapaisip ko talaga Kasi yung iba nagtataka na hindi naman si Mengay yan, Mr. Destiny. Kasi kung titignan mo, wala Ang taba ng mukha Tapos wala pa po yung kwintas niya. May mga bagay-bagay po na nagtataka tayo na kumbaga halatang inedit lang po. Di po ba? Halatang kumbaga masasabi natin na kakaiba kasi may araw na suot niya yung kwintas, may araw namang wala. Tapos dito talaga, ang taba talaga ng leeg ni Mengay, no? Pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan. Hindi po ako namimilit. Ang sa akin lang naman po, binibigyan ko po kayo ng idea. Kayo na po bahala mag-react, magkomento, kung ano po sa palagay po ninyo. Basta ang importante lang naman po, maging updated po kayo. Lalo na nga po pagdating sa social media. Sa mga pinapakita ko, wala pong pilitan. Ang sa akin lang naman po, bakit kaya may mga bagay-bagay na ganito na lumalabas po? Nakapansin-pansin naman na talagang hindi po si Mengay yan. Pero bakit nga po ba nila to ginagawa? Anong purpose po nila? Yan yung mga katanungang malapit na natin sagutin. Katanungang mag-aantay lang po tayo. Di po ba? Kasi kung titignan nyo naman po, napakaraming ebidensya, napakaraming resibo na magpapatunay nga po na talagang may clone. Pero hindi tayo namimilit Kumbaga kung ano lang po yung mga nababalitaan natin, nakikita natin, abay, dun lang po tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na may totoo, may hindi. Di po ba? Although yung sinasabi ng iba na, hindi Mr. Destiny, lahat ng mga nakikita natin, fake news yan. Yan yung mga ginagawa po nilang edited, tapos mga yung tipong mapapaisip ka talaga kung si Mengay nga po ba yan o hindi. Kasi pansin nyo naman po talaga mga kaaldab. May mga update talaga tayo na hindi mo ine-expect na napakadali lang pong gawin. Napakadali lang pong tignan. Pero kung babase po tayo sa mga photos,
sa mga nangyayari ngayon, masasabi nyo talagang clone ang kasama ni Congressman at hindi nga po talaga si Maine Mendoza. Well, bahala na po kayo dito mag-react at magkomento. Balikan natin ang mga issue at pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon. Sa mga nagsasabing hindi na mawawala si Mengay sa Itbulaga, tuluyan na siya diyang kumbaga tatapusin niya na lang yung kontrata. Malamang sa alamang po pwede na lang po. Kasi pansin nyo naman po na alam din ni Mengay na ginagawa na lang siyang stepping stone nila Miles, ni Atasha at pumapayag naman po si Mengay. Wala pong choice si Mengay sa kontrata. Ito po yung sinasabi ko na hindi mo pwedeng sirain yung bridge of contract na kung saan nga po mas malaking multa ang ipapataw sa'yo. Kaya ang tanging mangyayari na lang sumunod ka dun sa kontrata. Kasi kumbaga parang sinasabi nila na kailangan pa namin si Mengay pero may mga point na talagang tatanggalin na si Maine Polkerson at papalit na nga po dyan sina Atasha at si Miles kasi hindi, kumbaga wala na, hindi na siya yung pinaka front hindi na siya yung pinaka paborito, panay absent daw po kasi mababasa nyo naman po yung mga komento po sa live ng Itbulaga sa Facebook, sa YouTube. Doon yung mararamdaman kung ano nga po ba talaga yung buong istorya, kung ano nga po ba talaga yung buong kwento. Bagamat maraming nagsasabi na hindi, puro lang yan fake news, puro lang yan paasa, puro lang yan ganito. Magbasa po kayo, doon makikita nyo yung mga senaryo na sinasabi ko. Doon makikita nyo na wala man lang batian na nangyayari, wala man lang punchline na pabiro kay Mengay, yung tipong pakikiligin yung mga fans. Wala na Tapos andun yung si Mengay nagiging background na lang. Ang pinaka front si Miles, si Atasha, tapos ang igsi pa ng minuto ni Mengay, no? O yung oras ni Mengay. 2 oras at kalahati lang naman ang Itbulaga, pero ramdam mo na halos yung kalahating oras na yon kay Mengay pero putol-putol pa. Siguro naman po napapanood nyo yan. Siguro naman po nakikita nyo yan. Pero syempre masaya sila kasi na andyan si Mengay. Andyan yung Pakwela. Pero ramdam nyo po ba yung presensya na si Mengay paminsan-minsan talagang solo na lang niya? Hindi siya nagpapasama ng iba. Parang si Sir Ryan na lang yung kasama niya. Pero pagdating sa pinaka-front, lagi po siyang nasa kaliwa o nasa kanan. Samantalang ang pinopront nila Alan Kay, kundi si Miles, si Atasha, doon pa lang may mali na Doon pa lang makikita nyo na may issue na nga po talaga sa Itbulaga. Kasi wala Hindi maka-angat yung ratings ng Itbulaga, tapos bagsak pa. Ang pinakamalupit pa po nito, nabigyan pa sila ng deadline. Akalain mo na kumbaga mangyayari sa Itbulaga to. Wala, kahit po kasi anong gawin nila, biruin nyo, pati ba naman yung kumbaga Golden Boy, talagang gines nila, di po ba? Pero mas maganda nga po yun sa Sabado, pero kahit alanganing araw, gines pa rin po nila. Bakit? Pampaano nga po daw talaga pamparami ng, although nire-respeto ko po si Golden Boy, ang ibig ko lang sabihin, dapat pumupokus sila sa segment. Dapat yung mga ibang segment baguhin na nila. Boring daw po ang Itbulaga. Yan po yung sinasabi ng iba. Pero gaya ng sinasabi ko na hindi naman tayo lagi nakatutok dyan. Hindi naman natin tinututukan ng gusto. Tanging one for all for one lang talaga ang hiniintay ng iba. Pag wala na sina Jose, Wally, Paulo, wala na, patay na yung TV. O nililipat na po nila sa ibang istasyon. Dahil alam nila, boring na kumbaga hindi na siya yung kwela. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro, lalo na nga po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Hanggang sa muli, kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mommies, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.